Kumusta po mga boss? Welcome po sa J-Sonic TV. May gagawin po tayo ngayong isang Hanabishi na air cooler. Bali ito po yung nilalagyan ng tubig o yelo. Meron po siyang compartment. Ayan, dito sa likuran niya. Ayan. Nilalagyan niya ng tubig dyan. Ganun iba, yelo nilalagay. Para malamig na malamig siguro yung pinakalabas niya. So, ang sabi po ng may-ari, wala na daw pong power. Bigla na lang daw po na nung gagamitin, hindi na raw gumagana. So, subukan po nating i-plug sa 220 outlet. Bali, ito po yung gagamitin nating extension wire na nakasaksak sa outlet natin. Yan po, meron siyang 239, 240 volts AC. So, yan po ang gagamitin natin. Tanggalin na natin itong sa tester. Ayay ka, nalaglag. Ayan po, ipakita ko lang po ulit kasi nalaglag kanina yung outlet. Ayan. Nakakabit po yung tester. Meron siyang 239 volts na AC. So, dito tayo magpa-plug in. Bunutin ko lang yung tester. Ito po isa. Okay. Baba natin yung tester. Then isaksak natin tong outlet ng air cooler. Ayan, nakasaksak na. Tingnan natin dito sa kanyang mga pindutan. Ito yung kanyang power. So, walang reaksyon. Power. Ngayon, yun ang ating aalamin kung bakit ayaw niya mag-power on. So, buksan ko lang po muna itong unit. Then, papakita ko sa inyo yung loob. Habang ito troubleshoot natin. A few moments later. Ito na po mga boss. Bali na buksan ko na yung cover niya. Tinanggal ko muna itong board ng kanyang power supply. Bali dito yan nakakabit. Ayan, ganyan. Tinanggal ko muna yung mga connections niya para masuri natin. Ngayon, nung pagkatanggal ko nitong cover, tsaka ko lang nalaman na detachable pala itong kanyang cord. So, una muna natin i-check itong cord niya. Tingnan natin kung may problema to. So, gamitin natin yung ating multimeter sa ayan, sa continuity. Bali magbibip siya kapag may continuity. So check natin. Okay, isang linya. Okay, so walang problema dito sa cord. Then tsaka tayo mag-proceed ngayon dito sa kanyang power supply board. Bali, observe muna natin. Gamitin muna natin yung mata. Tingnan natin kung mayroong mga parts dyan na pumutok, lumobo, or nangitim, sunog. Sa capacitor, ilan na naman yung capacitor niya? 4. So wala namang kapansin-pansin na lumobo. Sa resistor, ganun din. Sa mga transistors, ganun din. Wala naman tayong nakikitang crack or kinalawang. Or yun nga, parang nangitim, wala rin naman. So i-check na lang natin yung kanyang bawat parts gamit ang multimeter. So unahin natin yung capacitor. Bali hindi ko muna siya i-check ng may kuryente, i-check muna natin ng walang kuryente. So isa-isahin ko lang. Tingnan natin kung may mga shorted. So, ganun pa rin sa continuity, sa may ohms na may beep. Tingnan lang natin kung may mga shorted ba. Makuha natin yung shorted. So, yung panandaliang beep, hindi naman yun ibig sabihin na shorted na. Yung pinaka-shorted niyan, yung talaga mag-beep siya ng continuous. So, wala.
Yung isa pang capacitor. Ito wala rin. Ito. Malaki rin ito. Ayun. Yun, continuous na bip oh. Ibig sabihin may shorted sa part na to. Pwedeng capacitor, pwedeng ibang pang parts na nandito or SMD. Ngayon, baybayin natin kung ano yung mga dinaanan ng capacitor na yan. Ang capacitor na to ay 25 volts or 70 microfarad. So kung susundan natin yung terminal ng capacitor, itong positive niya, galing dito sa primary, papunta tayo sa primary, kumbaga iba-backtrack natin siya. Dumaan siya ng ano to, diode, SMT diode, then transformer. Yan ang transformer, step down transformer yan. Excuse me. Then yung kanyang negative terminal ng capacitor, baybayin din natin. Ayan, dumaan din ng transformer. Bali pareha sila dumaan ng transformer sa secondary ng step down transformer. So kung i-check natin itong transformer secondary, itong dalawang to may ano talaga yan, continuity. Check natin na. Ayan o, meron. So sa transformer normal yan kasi coil lang naman to. Ngayon, ang titingnan natin, yung dinaanan na parts bago makarating ng transformer galing sa capacitor. So, dito sa positive side niya, dumaan ng diode bago makarating ng transformer. Ito sa negative side niya, walang dinaanan. Kumbaga, dumiretso lang siya ng transformer. So, itong diode na to, subukan natin i-test. Kasi dapat hindi ito maging shorted. Kasi may tamang pag-trace ng diode kung good or bad siya. So, try natin sa continuity muna. Ayun o. So, nag-beep siya tapos 0 yung reading. Ibig sabihin, shorted itong diode. Kahit baliktarin natin yung terminal, yung test probe pala. Ayun o, nag-0 siya. Ngayon, i-set naman natin sa diode test para makasigurado tayo. Ayan, naka-diode test mode tayo ha. So, dapat dito may forward tsaka reverse tayong ma-read. Ayan o, shorted talaga siya. Almost 0.001. So, hindi dapat ganyan ang reading niya. Baliktarin ko lang yung test probe. Ayun, ganun din. So, shorted talaga tong diode na to. Ayan. So, dapat sa forward bias nito, meron tayong masusukat na kahit siguro 0.5, ganyan, 0.4. Pero dito, halos mag-0 na siya, 0.001. So, malamang shorted tong diode na to. So, tanggalin natin to. Subukan natin palitan kung mag-okay na ba itong ating pinaka-power supply. So, hanapan ko lang muna ng pamalit itong diode na to. Okay, mga boss. Then pag may nakuha ko, balik tayo. A few moments later. Bali, ayan po, natanggal ko na yung diode kanina na trace natin na shorted. So, i-check natin ulit. Naka-continuity ulit yan. Ayan. Focus mo dito sa diode. Ayan, napakaliit. So, i-check natin ulit kung talaga bang shorted. Ayun, shorted nga talaga siya. Shorted talaga siya kahit baliktarin natin yung test probe. Ayan o. Then, i-test natin yung board. Bali dito yan nakapwesto kanina. Nung nakakabit yan dito, titrace natin dyan. May shorted, ngayon wala na. Tapos yung capacitor kanina, shorted din to. Nung nakakabit pa yung diode dyan, i-test natin ulit kung shorted pa rin ba. Ayun, wala na. Nagbibip siya pero panandalian lang. Baliktarin natin. Oh, ayan. No, namamatay. So yung beep niya na yun kasi once na
dinikit natin itong dalawang test probe sa terminal ng capacitor, nagta-charge siya kasi may voltahe rin to. Kaya yun lang yung nagiging beep niya. Ayan. So hindi na shorted yung capacitor, natanggal na natin yung diode. Ngayon dito naman sa transformer side, meron pa rin yan kasi coil lang yan eh. May mabibip pa rin tayong may continuity pa rin tayo mati-check dyan. So sana yun lang yung problema, yung diode lang. Dito sa part na to wala naman na tayong nakikitang shorted. Ba yan? Yan, dito wala na. Wala na. Itong ibang malalaking diode, test naman natin. Ayan, wala. Ito wala. Ito wala. Wala din. So malamang ito lang yung natanggal nating diode. Ito lang yung naging problema. Hanapan natin ang pamalit. So ito po yung value ng diode. Pinicturean ko na lang gamit itong isang cellphone. Ang value niya ay SS510. So hanapan ko ng replacement yan para makabitan natin yung power supply board. Then check natin kung magiging okay na siya. So ito na po mga boss, may nakuha akong pamalit. Charang sobrang laki. Ito po ay ang value po nito ay SB5100. Ewan ko lang kung malinaw ba dito sa ating camera. Malabo yata. So basta po ito po ang nakalagay sa body niya, SB5100. Ibig kong sabihin, ito po ay isang uri ng Schottky diode na 5 amperes 100 volts. So isa po siya THT na Schottky diode. Wala po kasi akong makitang ganitong klaseng diode, yung SMD Schottky diode na kailangan nating palitan. So ang laki po ng difference. So, ito yung papalitan, ito yung ipapalit natin. Tapos dito natin nilalagay sa kanyang board na to, dyan sa part na yan. So gawan na lang natin ang paraan para magkasya. Excuse me. Bali ang specification naman po ng SMD na Schottky diode na to ay 5 ampere 100 volts din. So parehas lang sila nun. Itong THT Schottky diode na to. Ibig sabihin ng THT, through hole technology, na mga ganitong klaseng DPA na component. So gawan ko na lang ng paraan, siguro pagkasyahin na lang natin dito sa part na to. Paano ba? Ayan, paglapitin na lang natin yung kanyang mga terminal. Yun. Sakto, may nakabend na dito. Ito po ay nakuha ko lang sa power supply din ng isang board. Kasi medyo malayo-layo yung bilihan ng pyesa dito sa lugar ko. Kaya may mga naitatabi akong board na may mga parts pa. Baka sakali tayo doon na may makuha. So isa na nga ito sa nakuha natin. Medyo matigas lang yung terminal niya kasi masyadong mataba. So ayan, paglapitin lang natin. Medyo alalay lang, baka mabali. Yan. Pwede na siguro to. Ayan po, naporma ko na. Then, hinangin natin siya dito. So, sa right side,
Ayan po ang positive. Sa left side ang negative. So ang negative nitong diode na to, yung may stripe na silver. Tapos yung kanan yan yung positive. So hinangin na natin. Yan o. Medyo mag-overlap lang siya sa PCB pero okay lang na kasi yung paglalagyan naman natin ng board doon sa pinaka air cooler ay maluwag naman. So hinangin na natin. Adjust ko lang tong camera. Ayan. Sana mapagana natin para matuwa naman si customer, may magamit na air cooler bago pa man magtag-init. Ayan. Pasmado na ang kamay natin. Nanginginig-inig na. Oops. Mainit. Then itong kabila. Ayan. Init. Yun. Rasin natin. Baka may mga talsik dyan na magpa-short. Mag-cause ng short circuit. So, ayan. Okay na to. Ngayon, ibalik na natin. Isalpak natin sa... Teka, may nakalitaw na... nanginginig. Pasmado ng kamay natin, mga boss. Ayan. So, bago natin siguro balik doon sa pinalalagyan nitong board na to, try natin i-check kasi nangangailangan dito ng 12 volts output base doon sa nakalagay sa board nung main control niya doon sa pinaka-item. So, try natin. Kunin natin yung cord. Saan ba yun? Ito, gamit muna tayo ng pan-test na cord. Yan. Tapos layo natin ito, baka cause ng shorts. Ayan. So i-plug ko na tong kanyang cord, AC cord. Wala namang umusok o uminit na AC. Ito sa kabilang side wala rin. Set natin yung multimeter natin sa DC volts, then test natin ground nya dito sa may capacitor, negative. Ito dyan tayo kumuha ng negative side, then sa 12 volts yun, meron na 12.73 volts. So ibig sabihin effective yung nilagay nating diode. So pwede na natin itong ibalik doon sa kanyang kinalalagyan. Tanggalin na natin yan. Kunin ko lang yung kanyang pinaka body. So ito po, ikabit na natin tong kanyang power supply board. Hindi naman tayo mahirapan sa pagbabalik nito dahil may mga color coding naman yan, white, blue, yellow. So sundan lang natin yun. White, then blue,
then yellow. Ayan. Tapos itong malaking connector nya. Ayan. Tapos dito sa kabila, sa taas. Ayan. Tapos yung pinaka AC supply nya. Okay. So before natin i-screw dito sa kanyang body, subukan muna natin kung gagana ng actual. Ayan, wala namang magdidikit siguro. Kabit natin ang kanyang power cord na detachable AC cord. Ayan po. Then plug natin dito sa outlet. Ayun. Ayan po, gumana na. Kita po ba? Power. Yan. So may power na po. Yun gumana na yung kanyang fan. Kung naririnig niyo po yun, gumana na yung kanyang fan. So ayan po, napagana natin. Nag-replace lang tayo ng diode mula sa SMD diode. Pinalitan natin ng THT na Schottky diode din na may kaparehas na value at specification. So yun lang po, dito na po nagtatapos ang video natin. Sana po ay may nakuha kayong idea sa pagre-repair ng ganitong klaseng item, Hanabishi air cooler. So muli po, maraming salamat sa pagsubaybay. Ito po ang J-Sonic TV.